Sa bawat araw na dumadaan, hindi natin maiiwasan ang mga hamon na sumusubok sa ating lakas, pasensya at pananampalataya. Ang problema ay natural na bahagi ng buhay, ngunit ang paraan ng ating pagharap dito ang tunay na nagtatakda kung tayo ba ay matututo o matatalo. Sa The Filipino Daily, sama-sama nating sisimulan ang paglalakbay na ito mula sa pagkilala sa problema, pagbuo ng solusyon hanggang sa pagkilos at pagpapatuloy. Ang seryeng ito ay hindi lang gabay, kundi paalala na kaya nating lampasan ang anumang pagsubok basta't magkasama tayong humakbang tungo sa pagbabago. Pero bago natin simulan, paki-like naman ng video nating ito dahil malaking tulong na po iyan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Chapter 1. Pagkilala sa problema. Kapag dumating ang problema sa buhay natin, madalas ang unang reaksyon ay takot, pangamba, o minsan ay galit. Para bang biglang bumigat ang mundo at hindi natin alam kung saan magsisimula. Pero kung tutuusin, ang unang hakbang para masolusyunan ang anumang hamon ay hindi agad ang pagkilos, kundi ang pagkilala muna sa problema. Dahil paano natin malulutas ang isang bagay na hindi pa natin lubos na naiintindihan? Ang pagkilala ay parang pag-on ng ilaw sa isang madilim na silid. Kapag maliwanag na, saka natin makikita kung ano ang dapat ayusin, saan tayo dapat mag-ingat, at paano tayo makakagalaw ng mas maayos. Maraming tao ang natatakot humarap sa problema dahil iniisip nila na kapag inamin nila ito, mas lalo lang silang mahihirapan. Pero ang totoo, ang pagtanggi ay mas nagpapalala. Isipin natin ang isang sugat na tinatakpan lang ng tela, pero hindi nililinis. Sa una, parang wala lang pero habang tumatagal, mas lumalala ang impeksyon. Ganon din ang problema. Kung hindi natin ito kikilalanin, kung hindi natin ito haharapin, mas lalaki lang ito at mas magiging komplikado. Kaya ang unang hakbang ay ang simpleng pag-amin. Oo, may problema tayo. Oo, may kailangang ayusin. Oo, may dapat tayong baguhin. Ang pagkilala sa problema ay hindi lang basta pagturo kung ano ang mali. Kailangan din nating unawain ang ugat. Halimbawa, kung nahihirapan tayo sa trabaho, baka hindi lang dahil sa dami ng gawain, kundi dahil kulang tayo sa tamang sistema o disiplina. Kung may alitan sa pamilya, baka hindi lang dahil sa isang maliit na bagay, kundi dahil matagal nang naipon ang hindi pagkakaintindihan. Kung nahihirapan tayo sa pera, baka hindi lang dahil kulang ang kita, kundi dahil may maling gawi sa paggastos. Ang ugat ang tunay na dahilan, at kung hindi natin ito makikita, paulit-ulit lang tayong babalik sa parehong sitwasyon. Minsan, mahirap tanggapin ang ugat ng problema dahil may kasamang sakit ng loob. Kapag nakita natin na tayo mismo ang may pagkukulang, natural na mahihirapan tayong aminin. Pero tandaan natin, ang pag-amin ay hindi kahinaan. Ang pag-amin ay lakas. Ang taong marunong umamin sa pagkakamali ay mas may kakayahang magbago kaysa sa taong laging nagtatago sa likod ng palusot. At sa bawat pag-amin, nagbubukas tayo ng pinto para sa pagbabago. Kung iisipin natin, ang problema ay parang guro. Hindi siya kaaway, kundi tagapagturo. Kapag dumating ang problema, tinuturuan tayo nito ng pasensya, ng disiplina, ng tapang, at ng pag-unawa. Ang tanong lang, handa ba tayong makinig? Kapag tinanggap natin na may problema, nagsisimula tayong matuto. At sa bawat aral na natutunan natin, mas nagiging matibay tayo para sa mga susunod na hamon. Isang magandang halimbawa nito ay ang mga kwento ng mga taong nagtagumpay matapos harapin ang matinding pagsubok. May mga negosyanteng nalugi, pero dahil kinilala nila ang ugat ng pagkakamali, natuto silang magplano ng mas maayos at bumangon muli. May mga estudyanteng bumagsak sa exam, pero dahil inamin nila na kulang sila sa paghahanda, nagbago sila ng study habits at kalaunan ay nakapasa. May mga pamilya na muntik ng masira, pero dahil kinilala nila ang ugat ng alitan, natutunan nilang mag-usap ng mas bukas at magpatawad.
Lahat ng ito ay nagsimula sa simpleng hakbang, ang pagkilala sa problema. Kung tutuusin, ang problema ay hindi lang nakakaapekto sa atin bilang individual. Nakakaapekto rin ito sa buong komunidad. Kapag may isang tao na hindi marunong humarap sa problema, minsan nadadamay ang iba. Halimbawa, kung may empleyado na hindi marunong umamin sa pagkakamali, naapektuhan ang buong team. Kung may magulang na hindi humaharap sa problema sa pamilya, naapektuhan ang mga anak. Kaya ang pagkilala sa problema ay hindi lang para sa sarili, kundi para sa lahat ng nakapaligid sa atin. Ngayon, paano ba natin sisimulan ang pagkilala? Una, kailangan nating huminto sandali at magtanong sa sarili. Ano ba talaga ang nangyayari? Ano ang nararamdaman ko? Ano ang epekto nito sa buhay ko? Ang mga tanong na ito ay parang salamin. Kapag sinilip natin, makikita natin ang totoong anyo ng problema. Hindi ito madali dahil minsan ayaw nating makita ang sagot. Pero kung gusto nating magbago, kailangan nating maging tapat. Ikalawa, kailangan nating obserbahan ang mga pattern. Kapag paulit-ulit na nangyayari ang isang bagay, ibig sabihin may ugat na hindi pa natin natutugunan. Halimbawa, kung lagi tayong nahuhuli sa trabaho, baka hindi lang dahil sa traffic, kundi dahil kulang tayo sa tamang oras ng pagtulog o disiplina sa pagbangon. Kung lagi tayong nagkakaproblema sa pera, baka hindi lang dahil sa maliit na kita, kundi dahil sa maling paggastos. Ang mga pattern ay nagsisilbing palatandaan kung saan tayo dapat mag-focus. Ikatlo, kailangan nating humingi ng feedback mula sa iba. Minsan, hindi natin nakikita ang problema dahil tayo mismo ang nasa gitna nito. Pero kapag may ibang tao na nagsabi, mas nagiging malinaw. Halimbawa, kung may kaibigan na nagsabing masyado tayong mainitin ang ulo, baka totoo. Kung may kapamilya na nagsabing kulang tayo sa oras para sa kanila, baka kailangan nating mag-adjust. Ang feedback ay hindi laging masarap pakinggan, pero ito ay mahalaga para makita natin ang kabuuan. At higit sa lahat, kailangan nating tanggapin na ang problema ay bahagi ng buhay. Walang taong walang problema. Ang kaibahan lang ay kung paano natin ito hinaharap. Ang iba ay tumatakbo palayo, ang iba ay nagtatago, pero ang mga taong nagtatagumpay ay yaong humaharap ng buong tapang. Kapag kinilala natin ang problema, hindi ibig sabihin na agad-agad natin itong malulutas. Pero ibig sabihin, nagsimula na tayong lumakad sa tamang direksyon. Sa puntong ito, mahalagang tandaan na ang pagkilala sa problema ay hindi isang beses lang na proseso. Ito ay tuloy-tuloy. Sa bawat yugto ng buhay natin, may bagong hamon na darating. At sa bawat hamon, kailangan nating muling kilalanin, muling unawain, at muling tanggapin. Ang proseso ay paulit-ulit, pero sa bawat ulit, mas nagiging matibay tayo. Kung iisipin natin, ang pagkilala sa problema ay parang paglalakbay. Sa simula, madilim at nakakatakot. Pero habang naglalakad tayo, unti-unting nagiging malinaw ang daan. At sa bawat hakbang, mas nakikita natin kung saan tayo patungo. Ang problema ay hindi hadlang, kundi gabay. At kapag natutunan natin itong kilalanin, mas nagiging handa tayo para sa susunod na yugto, ang pagbuo ng solusyon. Chapter 2: Pagbuo ng solusyon. Kapag malinaw na sa atin ang problema, ang susunod na hakbang ay ang pagbuo ng solusyon. Dito nagsisimula ang tunay na paglalakbay tungo sa pagbabago. Hindi sapat na alam lang natin kung ano ang mali. Kailangan din nating mag-isip kung paano ito maaayos. At sa prosesong ito, mahalaga ang pagiging bukas ng isip, ang pagiging handa sa posibilidad, at ang pagkakaroon ng tapang na pumili ng direksyon. Ang pagbuo ng solusyon ay parang pagdidisenyo ng tulay. Kung ang problema ay isang ilog na humaharang sa ating paglalakbay, ang solusyon ang tulay na magdadala sa atin sa kabilang pampang. Pero bago natin maitayo ang tulay, kailangan muna nating magplano.
Hindi pwedeng basta-basta lang tayo maglatag ng kahoy at bato. Kailangan nating isipin kung matibay ba ito, kung kakayanin ba ng bigat, at kung makakarating ba tayo ng ligtas. Ganoon din sa buhay. Ang solusyon ay hindi basta ideya. Ito ay pinag-isipang hakbang na may direksyon at layunin. Magsimula tayo sa brainstorming. Kapag may problema, huwag agad limitahan ang sarili sa iisang sagot. Mag-isip tayo ng iba't ibang paraan. Halimbawa, kung nahihirapan tayo sa oras, maaaring solusyon ang paggawa ng schedule, ang pag-prioritize ng gawain, o ang pag-alis ng mga hindi mahalagang aktibidad. Kung problema ang pera, maaaring solusyon ang pagtitipid, ang paghahanap ng dagdag na kita, o ang pag-aaral ng tamang pamumuhunan. Kung problema ang relasyon, maaaring solusyon ang mas bukas na communication, ang pagpapatawad, o ang paghingi ng tulong mula sa iba. Ang mahalaga, huwag tayong matakot mag-isip ng maraming option. Pagkatapos ng brainstorming, kailangan nating suriin ang bawat posibilidad. Hindi lahat ng ideya ay praktikal. Hindi lahat ng option ay akma sa sitwasyon. Kaya mahalaga ang pagsusuri. Timbangin natin ang pros and cons. Ano ang magiging epekto ng solusyon na ito? Magiging sustainable ba ito? Kakayanin ba natin ang gastos, oras, at effort na kailangan? Ang pagsusuri ay parang pagtingin sa mapa bago maglakbay. Kapag alam natin ang daan, mas handa tayo sa mga posibleng balakid. Kapag nasuri na natin ang mga option, darating ang pinakamahalagang bahagi, ang pagpili ng tamang hakbang. Dito kailangan ng tapang. Dahil minsan, kahit alam natin ang tamang solusyon, natatakot tayong simulan, natatakot tayong magkamali, natatakot tayong masaktan. Pero tandaan natin, ang hindi pagpili ay isa ring pagpili. Kapag tumigil tayo, pinili nating manatili sa problema. Kaya mas mabuti nang pumili ng direksyon, kahit may posibilidad ng pagkakamali, kaysa manatiling nakatali sa parehong sitwasyon. Ang pagpili ng solusyon ay hindi laging madali. Minsan kailangan nating isakripisyo ang komportabling bagay para sa mas malaking kabutihan. Halimbawa, kung gusto nating gumanda ang kalusugan, kailangan nating isakripisyo ang mga maling pagkain at tamad na gawi. Kung gusto nating gumanda ang relasyon, kailangan nating isakripisyo ang pride at ego. Kung gusto nating gumanda ang buhay pinansyal, kailangan nating isakripisyo ang luho at maling paggastos. Ang solusyon ay laging may kapalit. Pero ang kapalit na iyon ay daan tungo sa mas magandang bukas. Sa pagbuo ng solusyon, mahalaga ring tandaan na hindi tayo nag-iisa. Minsan, ang problema ay mas madaling malutas kapag may kasama. Kapag humingi tayo ng payo sa kaibigan, sa pamilya, o sa mentor, mas lumalawak ang ating pananaw. Kapag nakipagtulungan tayo sa iba, mas nagiging magaan ang pasanin. Ang solusyon ay hindi laging solo effort. Madalas ito ay collective effort. At sa pagtutulungan, mas nagiging matibay ang solusyon. Isang magandang halimbawa nito ay ang mga komunidad na humaharap sa sakuna. Kapag may bagyo, baha, o lindol, hindi lang iisang tao ang gumagawa ng solusyon. Sama-sama silang nag-iisip, nagbubuo ng plano, at nagtutulungan para makabangon. Ang solusyon ay nagiging mas epektibo dahil hindi lang ito nakabatay sa iisang isip, kundi sa sama-samang talino at lakas. Ngunit kahit may plano na, kailangan nating tandaan na ang solusyon ay hindi perpekto. Laging may posibilidad na hindi ito gumana ayon sa inaasahan. Kaya mahalaga ang flexibility. Kapag hindi gumana ang unang plano, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Mag-adjust tayo. Mag-isip ng bagong paraan. Ang solusyon ay hindi laging tuwid na daan. Minsan ito ay liko-liko. Pero ang mahalaga, patuloy tayong gumagalaw. Kung iisipin natin, ang pagbuo ng solusyon ay parang sining. Hindi ito eksaktong siyensya na may iisang sagot. Ito ay combination ng talino, tapang at puso.
Kailangan nating gamitin ang ating creativity para makahanap ng bagong paraan. Kailangan nating gamitin ang ating tapang para simulan ang hakbang. At kailangan nating gamitin ang ating puso para manatiling tapat sa layunin. Sa bawat solusyon na ating binubuo, natututo tayo. Natututo tayong mag-isip ng mas malawak. Natututo tayong maging mas matatag. Natututo tayong magtiwala sa sarili at sa iba. At sa bawat natutunan, mas nagiging handa tayo para sa mga susunod na problema. Kaya sa puntong ito, tandaan natin, ang problema ay hindi katapusan. Ang problema ay simula ng paglalakbay. At ang solusyon ay daan tungo sa pagbabago. Kapag natutunan nating mag-isip ng tamang solusyon, mas nagiging malinaw ang ating direksyon. Mas nagiging matibay ang ating loob. Mas nagiging handa tayo para sa anumang hamon. At sa bawat hakbang na ating ginagawa, mas lumalapit tayo sa layunin. Ang solusyon ay hindi lang sagot sa problema. Ito ay hakbang tungo sa mas magandang buhay. Kaya huwag tayong matakot mag-isip, huwag tayong matakot pumili, at huwag tayong matakot magsimula. Dahil sa bawat solusyon na ating binubuo, mas nagiging malapit tayo sa ating pangarap. Chapter 3: Pagkilos at Pagpapatuloy. Kapag natukoy na natin ang problema at nakabuo na ng solusyon, ang huling hakbang ay ang pagkilos. Dito nasusubok ang lahat ng ating natutunan at pinlano. Dahil kahit gaano kaganda ang ating ideya, kung hindi natin ito isinasagawa, mananatili lang itong pangarap. Ang pagkilos ang nagbibigay buhay sa solusyon, at ang pagpapatuloy ang nagsisiguro na hindi lang ito panandali ang sagot, kundi tuloy-tuloy na pagbabago. Maraming tao ang natatapos sa pag-iisip. Ang dami nilang plano, ang dami nilang ideya, pero kulang sa gawa. Para bang nakatayo sila sa gilid ng ilog, hawak ang blueprint ng tulay, pero hindi nila sinisimulan ang pagtayo. Ang resulta, nananatili silang nakaharang sa parehong problema. Kaya mahalaga ang unang hakbang. Kahit maliit, kahit simpleng aksyon, basta nagsimula, iyon na ang simula ng pagbabago. Ang unang hakbang ay madalas ang pinakamahirap. Dahil sa simula, nandyan ang takot. Takot na magkamali, takot na mabigo, takot na masaktan. Pero tandaan natin, ang tapang ay hindi kawalan ng takot. Ang tapang ay ang kakayahang kumilos kahit may takot. Kapag natutunan nating gawin ang unang hakbang, mas madali na ang susunod. Para itong pag-akyat sa bundok. Sa simula, mabigat, nakakapagod. Pero kapag nakalampas na tayo sa unang bahagi, mas nagiging magaan ang pakiramdam. Kapag nagsimula na tayong kumilos, kailangan nating maging consistent. Hindi sapat ang isang beses lang. Ang pagbabago ay hindi instant. Kailangan ng paulit-ulit na pagsisikap. Kung gusto nating gumanda ang kalusugan, hindi sapat ang isang araw ng tamang pagkain. Kailangan araw-araw. Kung gusto nating gumanda ang relasyon, hindi sapat ang isang beses na paghingi ng tawad. Kailangan tuloy-tuloy na communication at pangunawa. Kung gusto nating gumanda ang buhay pinansyal, hindi sapat ang isang beses na pagtitipid. Kailangan disiplina sa bawat araw. Ang pagpapatuloy ang susi para maging permanenteng bahagi ng buhay ang solusyon. Sa pagpapatuloy darating ang mga pagsubok. Hindi lahat ng plano ay agad gumagana. Minsan may mga pagkakamali. Minsan may mga balakid. Pero huwag tayong panghinaan ng loob. Ang pagkakamali ay hindi katapusan. Ito ay bahagi ng proseso. Kapag nagkamali tayo, natututo tayo. Kapag natututo tayo, mas nagiging matibay tayo. Kaya sa halip na tumigil, mag-adjust tayo. Baguhin ang plano kung kailangan. Maghanap ng bagong paraan kung kinakailangan. Ang mahalaga, huwag tayong titigil. Isipin natin ang mga atleta na araw-araw nagsasanay. Hindi sila nagiging champion sa isang gabi. Kailangan ng taon ng pagsisikap, paulit-ulit na ensayo, at walang tigil na pagkilos. Ganoon din sa buhay. Ang tagumpay ay bunga ng tuloy-tuloy na pagkilos.
Kapag natutunan nating maging disiplinado, mas nagiging natural ang pagbabago. Sa pagkilos at pagpapatuloy, mahalaga rin ang suporta ng iba. Kapag may kasama tayong nag-uudyok, mas nagiging madali ang proseso. Kapag may pamilya o kaibigan na sumusuporta, mas nagiging magaan ang pasanin. Ang pagkilos ay hindi laging solo journey. Minsan, mas nagiging matibay tayo dahil may mga taong naniniwala sa atin. Kaya huwag tayong matakot humingi ng tulong. Huwag tayong matakot magbahagi ng ating laban. Dahil sa pagtutulungan, mas nagiging matibay ang ating pagkilos. Ngunit higit sa lahat, kailangan nating tandaan na ang pagkilos ay hindi lang tungkol sa resulta. Ang pagkilos ay tungkol sa proseso. Kapag kumikilos tayo, natututo tayo. Kapag natututo tayo, nagbabago tayo. At sa bawat pagbabago, mas nagiging malapit tayo sa ating pangarap. Ang resulta ay mahalaga, pero ang proseso ay mas mahalaga. Dahil sa proseso, natututo tayong maging mas matatag, mas matalino, at mas mabuting tao. Kung iisipin natin, ang pagkilos at pagpapatuloy ay parang pagtatanim. Sa simula, nagtatanim tayo ng binhi. Hindi agad ito nagiging puno. Kailangan ng araw, ng tubig, ng pasensya. Kailangan nating alagaan araw-araw. At sa kalaunan, unti-unti itong tumutubo. Hanggang sa dumating ang araw na nagbunga na ito. Ganon din sa buhay. Ang solusyon ay parang binhi. Kapag kumilos tayo, itinatanim natin ito. Kapag nagpapatuloy tayo, inaalagaan natin ito. At sa kalaunan, magbubunga ito ng pagbabago. Sa puntong ito, mahalagang tanungin ang sarili. Ano ang unang hakbang na gagawin ko ngayon? Ano ang maliit na bagay na pwede kong simulan? Dahil hindi kailangan ng malaking aksyon agad. Minsan, ang maliit na hakbang ay sapat para magsimula. At kapag nagsimula na tayo, mas madali nang magpatuloy. Kapag natutunan nating kumilos at magpatuloy, mas nagiging handa tayo para sa anumang hamon. Ang problema ay hindi na hadlang, kundi pagkakataon. Ang solusyon ay hindi na ideya, kundi aksyon. At ang aksyon ay hindi na panandalian, kundi tuloy-tuloy na pagbabago. Kaya sa huli, tandaan natin, ang problema ay bahagi ng buhay, ang solusyon ay nasa ating isip, at ang pagkilos ay nasa ating kamay. Kapag natutunan nating kilalanin ang problema, bumuo ng solusyon, at kumilos ng tuloy-tuloy, mas nagiging matibay tayo, mas nagiging handa tayo, mas nagiging malapit tayo sa ating pangarap. At sa bawat hakbang na ating ginagawa, mas nagiging malinaw ang ating direksyon. Mas nagiging matibay ang ating loob. Mas nagiging handa tayo para sa anumang hamon. Dahil sa huli, ang tunay na tagumpay ay hindi lang nakikita sa resulta, kundi sa proseso ng pagkilos at pagpapatuloy. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay, natutunan natin na ang problema ay hindi dapat katakutan kundi kilalanin. Ang solusyon ay hindi basta ideya kundi plano na may direksyon. At ang pagkilos ay hindi panandalian kundi tuloy-tuloy na proseso ng pagbabago. Sa The Filipino Daily, lagi nating paaalalahanan ang isa't isa na kaya nating lampasan ang anumang hamon basta't sama-sama tayong kumikilos at nagpapatuloy. Ang bawat hakbang na ginagawa natin ngayon ay puhunan para sa mas maliwanag na bukas. Kaya huwag tayong tumigil. Patuloy tayong maglakad tungo sa tagumpay na sabay-sabay nating makakamtan. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito. At para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel, ang The Filipino Daily. Maraming salamat.